Isang pasaherong pasaway ang nagpilit sa eroplano na mag-emergency landing. Talaga? Pakiusap, ibaba mo yan agad. Tumikod ka, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Ayos? Ipinaliwanag ang dahilan ng gulo sa ere at kung bakit tinangkang pasukin ng pasahero ang cockpit. Sige, Yung tao nakaupo sa tabi niya, sinusubukan siyang pigilan. sinusubukan niyo siyang pigilan. Nakuha ko. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Isipin mo ito. Nasa eroplano ka na, kakalipad lang. Wala pang 5 o 6 na daang talampakan sa ere. Biglang may pasaherong nagwala. Gusto ng suspect na agad maglanding ang piloto. Dahil hindi nangyari yun, sinasabing tumayo siya at siya na mismo ang kumilos. Eksaktong ganoon. Suit yun rin ang mga yon. Nakuha namin lahat ng mga yon. Paano tayo napunta rito? Balikan natin. Hunyo 30, 2026 sa Indianapolis, Indiana. Kaunti lang matapos ang tanghali nung araw na yon. Rumesponde ang mga opisyal ng Indianapolis Airport Police Department sa ulat ng tangkang pagpasok ng isang tao sa cockpit ng paalis na flight. May protocol sila. Kailangan mo mag-eye contact sa puting flight attendant. Tapos, kapag sinabi niyang pula, pupunta ka sa pader. Kapag sinabi nilang verde, tuloy lang sila at ikaw ang magpapababa sa kanila. Yawen. Mayroon kang less lethal na option, Sargento. Handa ka na ba? Oo. Oo, wala akong taser. Handa ka na. Mga developer ng produksyon. Gusto mo ba sila? Hanay Pito. Hanay Pito, gets ko. Narito ang nalaman namin mula sa mga dokumento ng korte ukol sa nangyari bago dumating ang pulis sa jet bridge ayon sa probable cause affidavit bago ako dumating. Nakakuha ng emergency call ang mga dispatcher sa operations center ng paliparan mula sa FAA staff sa Air Traffic Control Tower. Ayon sa tawag, ipinabatid nila na may kahilingang humingi ng emergency personnel sa runway dahil isang pasahero ang nagtangkang pumasok sa cabin ng eroplano na bagong lipad. Pabalik na ito at sinusubukang bumalik sa paliparan. Sinabi ng FAA na babalik sila sa loob ng 5 minuto at ibinigay ang lokasyon ng emergency landing. Itong flight papuntang Houston, Texas ay hindi pa matagal sa ere. Patay sa ulat sa parehong oras, may siyam na isa-isa call ang operations center mula sa pasaherong nasa flight. Sabi ng pasahero, nasa eroplano ako, malapit na kaming lumipad. Nanganganib ako, tatanggalin ko seatbelt ko, malapit na kaming lumipad. Sabihin nyo sa flight na ihinto ang eroplano. Nasa flight path na kami. Gusto kong huminto ang eroplano, hindi ako ligtas. Ibaba nyo ako sa putang eroplanong ito. Pigilan nyo ang lokong yan bago ako tumayo. Mababaliw na ako. Ihinto nyo agad ang eroplano. Paulit-ulit sumigaw ang tumawag na ihinto ang eroplano. Nakuha naman niya ang gusto niya at napatigil nga niya ang eroplano, pero malamang hindi sa paraang dapat. Siguraduhin mong may taser kang dala. Wala akong less lethal, Sandali lang, si Gabos ang pula. Oo, inayos na namin. Ayos na tayo. Ipinaliwanag lang ni Galvo na may protocol sila na kapag pula ito, tuloy tayo. Kapag berde, hihinto tayo at aalisin sila. Nasa labas. May gusto ka pa bang idagdag? Chums. May psychiatrist na doktor sa eroplano na nakikipag-usap sa kanya. Sabi niya parang may psychotic na nangyayari ngayon. Nagkakaroon siya ng episode dahil sa mga boses na naririnig niya. Siya ay, Kinakausap niya ang upuan niya ngayon. sabi nila kung pula ito kung ganon. At hindi tayo pupunta. Baka ibig Siguro sabihin, ibig sabihin may nun ay emergency, biglaan lang kaya ito. magsasama tayong nakangiti. Maaring nagiging marahas na siya na yon. Kaya titignan Sige. natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuti pang manatili ka dyan. Isa lang ang magsalita. Oo. Kailangan mong gamitin ang dalawang kamay mo sa braso ng isang tao. Sige na, sundin mo ang mga utos. Oo, nakuha ko na. May isang lalaki ka na Hawak mo mo mga ang kamay niya. Hawak mo mga kamay niya. May mga dulo ka. At handa na tayo. Nakuha kita. Sasakay na ako. Officer? Talaga? Pakiusap. Ibaba mo muna yan, sandali. Tumalikod ka, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Okay? Oo. Sandali lang. Oo. Ang pasahero si Jacob Cook, ang sinasabing dahilan ng emergency landing at kinumpirma niyang siya ang tumawag sa 911.
Anong pangalan mo? Jacob. Pupunta ako. Cook. Pwede din mo bang ilagay ang backpack mo, okay? Bigyan mo lang kami ng isang minuto. Ayusin namin to, okay? Inawagan ko kayo. Sige. Seryoso? Nakikita mo ba ang mga mata ko ngayon? Nag-aalala ako para sa'yo, pare. Hindi. Higit sa lahat. Makikipag-usap kami sa'yo. Oo, makikipag-usap kami sa'yo. Si Barry ang kukuha ng kotse. Alam ko. Sinabi ni Streeler na isang beses lang Hey, mag-retain. Sinabi ko na sa'yo. Narinig mo ako, di ba? Sinabi ko na sa'yo. Nag-aalala kami sa'yo at kakausapin ka namin, pare. Pwede ko bang makuha ulit yan? Pakiusap. Gagawin ko na yan ngayon, tol. Sandali lang. Hindi Ngayon, ko magawa ang nakuha mo maramdaman. na ang natitira mong ari-arian, hindi na ito pupunta. Pangako. At kung gusto mong tingnan ito buong oras, pwede pwede mo itong tingnan, ayos lang, hindi naman ito mawawala. Isasama namin ito sa'yo. Suotin nyo na mga yon. Nakuha namin lahat ng mga yon. Suotin na mga yon. Lalabas na kami dito, tol. Tara na. Tayo. Sige, may ilang bagay lang. Sinabi mong may psychiatrist sa eroplano na kausap siya. Sige, kapag nakontak natin sila, kakausapin namin agad ang flight crew. Ina-assume ko na palabas pa rin ang flight na ito, tama? Ayaw naming matagalan ito, pero kailangan naming gawin ang kailangan pa naming gawin. Sige. Wala akong panulat, malinaw naman. Oo. Pinahalagaan ko yan. Wala ko sa mainit na umaga. Nagsasawa na ako. At naisip ko na talagang kakaiba yon. Sabi ko, kailangan niyang Ang kanyang kunin ang panangalian. panangalian. Nakuha ko, nakatayo doon ang dalawa at kalahating lalaki ko. Kaya hindi ko, alam mo na, kaya pakiusap, ibalik siya dati. Pero bumaba na siya. Sumakay talaga siya sa eroplano. Pagkababa niya, sinabi niya nakuha na niya ang marka. Sige. Pagkatapos, bumaba siya papunta sa pool table, pero hindi niya nagawa dahil akala ko nandun yon. Kaya bumalik siya, kaya sabi ko, Kaya naisip ko na parang ang weird, tapos bumalik ulit. Nung sinasabi niya lahat ng ito, mukha ba siyang kinakabahan, Kasi yung parang sinabi bata ko sa at iba pa? official ninyo, sabi ko sigurado ako na itong Yan, huling yun. lalaki na inakala kong normal. may talagang dumating pa rito. Nakakakumbinsi ito. Parang normal lang kami dito, mga menor de edad pa. Nakakumbinse. Saan upuan siya nakaupo ngayon? Alam ba natin? Sige, oh yeah. Sige. Ito ba ang taong ito o iba pa? Sige. At kung maaari Kung natin, kaya nating tanggalin sila, mas okay sana. Dahil may baril ako, kung dito natin sila papuntahin para makausap siya kaysa magpatuloy. Kung hindi, alisin na lang lahat. kailangan natin ipaliwanag. Kaya pwede ba natin ikandalo siya sa Oo, sige, sige. Pwede ba natin ikandalo siya sa ito? Oo, pwede natin. Oo. Patuloy pa ring iniimbestigahan ng mga pulis ang lahat ng nangyari at based sa mga pahayag ng mga saksi, mukhang ang inasal ni Jacob ay maaring dulot ng mga issue sa kalusugan ng pag-iisip. Ang Kumusta ka? Kumusta? Ikaw ba ang kapitan? Ano pangalan mo? O pwede na lang tayong umakyat sa isang? Si Tim Porter, ORT. Tatawag ako. Nandiyan ka. Sige. At susundan ko siya. Pwede akong sumunod ng kaunti. Sa abot ng iyong kaalaman, ano nangyayari dun sa likod? Sinusubukan ko pa rin malaman ang buong kwento. Sige, kaya yung lalaki, pagkatapos naming mag-take off, lumabas siya sa kinaupuan niya at pasigaw na tumakbo papunta sa unahan. Mas detalyado ang kwento ng flight attendant. Narinig namin ang sigawan at paghawak sa likod. May naintindihan ka ba o sigaw lang? Wala. Naririnig lang namin na may magandang kwento. Meron talaga. May isang lalaki na mukhang may pinagdadaanan sa isip or parang may delusyon. Pero Tungkol sa kung paano. matagal pagkatapos ng paglipad. Kapag ikaw, Lumapit agad sa pintuan. Agad ba? nandun pa kami. Halos agad-agad pagkaangat pa lang namin. Nakuha namin ito sa 400 talampakan. Bago mo pindutin ang pulang boton sa simula ng aming. Sige. Nakuha ko. Tama yan. Dahil sila ay papasok. Sign off. Dahil nagkaroon kami ng meron tayong paserong isang mainline flight attendant ng United na nasa upuang 7B, si Mary. Meron ba? Nasa P2A siya, di ba? Ito ang katabi niya. Sige. Ayos, dito mismo. Sige. Oo, anong ginagawa niyo ngayon? Alam kong may biyahe pa kayo at mukhang magre-refuel sila. May baba-baba o lahat ay mananatili sa eroplano?
wala akong nakikitang pressure sa'yo. O kung ano man sa punto ito, na parang, Pwedeng papuntahin dito yung tao sa P2B at kausapin sa may pintuan? Sige. Nung panahon na yon, nandun ka ba sa loob? Nandito ka ba sa unahan? Gets, ano ang nakita mo? paano kung Charles, Pwede sana siyang naging higit pa sa bulyo, pwede sana tayong naging higit sa siyam na hook ang wild nun. sa wakas, nakakit siya ng 500, 600 talampakan mula sa lupa. Yung taong katabi niya, sinusubukan siyang pigilan. Sinusubukan niya siyang pigilan. Oo. Nakuha ko, sige. At pagkatapos, ang sumunod, Tinatangka mo tumakbo hanggang sa unahan ng deck. Kaya pinindot ko ang mercy ko. Sinusubukan kong tumalon ng 2 beses. At yung mga kasama ko ay sinusubukan ding makabangon mula sa akin. Sabi ko, hindi tayo makakabangon kasi alam mo, umakakit pa tayo. Kaya kailangan nating i-level off. Para lahat ay makabangon at nandun na. Hawakan siya. talon Kailangan siya, sila pero lahat, kaya nung una siya pinalapag sumagot sa namin ang aeroplano, aeroplano. Siya ay nasa live o naman sa Facebook. okay. Hindi niya nagustuhan ang pangalan, pati ako rin. Nagbibiro lang ako noon habang siya ay nasa banyo. Bumalik siya at sinabing hindi sila naka-on. Parang pababain habang mo. nasa demo, At ako naman, May Starlink tayo, kaya ako mag-stream. nakuha ko. kaya sabi At pwede mo itong makuha sa lupa. Mahahanap Kaya, mo. signal, Sila. pinag-uusapan nila kung paano may sumusubok na kunin siya pero hindi nila magawa. Sige. At Nasa pito A ka, tama ba? Pito B. Siya ay nasa pito A. Pasensya na. Sige. Magtatanong lang ako, kasi hindi namin alam ang nangyari. May video naman ito. Ano yun? Yung lalaki ba na nag-pressure, siya ba talaga hanggang sa kaya namin? O hindi siya? sinusubukan ba? Pagpunta siya sa pinto sa itaas. Nang sumigaw siya ba? May nabanggit ba siyang iba bukod sa sinusubukan nila akong patayin habang sumisigaw? Yun lang ang naririnig ko. Wala akong narinig. Sabihin niya sa Tinatangka akin nila kung akong sino sa inyo may patayin. kasama. Nasa eroplano na naman sila, nakita kita. Sumisigaw ka ng masasamang salita. Eroplano. Pero sinasabi ko, hey, wala namang dapat ikabahala. Paalis na tayo. Hindi ka na pwedeng bumaba ng eroplano ngayon. Tumayo siya at nagmadaling pumunta sa unahan ng eroplano, kaya tinulungan ko siya. Sa tingin mo, may kakilala ba talaga ang bagong pasahero dito sa aeroplano? Ibig ko sabihin, parang medyo bananya. Mukhang hindi ito tungkol sa isang Pero tao. siguro, sinasabi Pero niya, ayos Totoo ba lang talaga yun siguro. ang ibig sabihin? Sige. Ginawa ba niya? May tinamaan ba siya habang nangyayari yon? O sinusubukan lang talaga siyang pigilan ng mga tao? Sige, hindi kanya tinamaan. Sige. Ang pinaka-importante ay gusto naming siguraduhin na, una, walang nasaktan, walang nakakaramdam ng sakit, o anumang ganong bagay. Ang di maganda, dahil selyadong eroplano ito, federal na investigasyon na at hindi lokal. Kailangan nating alamin yon. Gagawin namin ang lahat para ayusin ang impormasyong ito. Oo. Tukol naman sa tangkang pagbukas ng pinto. Sinuntok lang ba niya o hinilang hawakan ng pinto? Sinubukan ba niyang sugurin ng pinto pero di niya ito narating? Sige, kaya walang Sinimulan mo nasira, na, yun lang. nabale o anumang ganon. Ikaw at may iba pa o ikaw lang talaga? Sabihin mo sa kanya na ikaw ang nurse na nakausap niya tungkol sa side reaction. Alam ba natin kung sino ang nurse? Pero tiyak mahanap natin siya. Oo, kung andyan siya, gusto ko sanang makausap at Inisip ko pagkatapos. lang pinigilan niya. Hindi, sinusubukan niya. Hindi ako makatayo. Pero ganito ang paligid. Kung nakatayo ako, sigurado na tumba ako. Sige, ba ito? Kung isinulat natin Kasamahan ang ko siya sa kumperensya. koponan. Pinipigilan siya pero pilit siyang bumabali. Salamat sa ginawa mo. Ibig kong sabihin, Medyo seryoso ninervyos sa panahon ako, pero ngayon, alam mo, salamat gusto ko sa talagang ginawa mo. makinig ng mabuti. Oo. Ayon sa mga dokumento ng korte, May ilang pasahero ang sinubukang pakalmahin si Jacob. Ayon sa dokumento, sinabi ni Redacted na saglit siyang nakausap si Cook bago lumipad. Nakabilang sa sinabi niyang ayaw niya ng paglipad at parang nagla-live sa Facebook. Isang empleyado ng United na pasahero rin ang nagsabing sinabi ni Cook, tinatangka nila kung patayin nang tumayo siya at sinubukang pumunta sa pintuan ng cabin noong takeoff. Sinabi niya na pinigilan niya gamit ang kanyang mga braso at sumigaw si Cook sa isang tao sa likod nila na nagsabing, "Nakita kita sa Bloomington." Sinabi niyang, "Nakita kita sa campus," at paulit-ulit nagmura. Lumapit ang isang pasaherong nakaupo roon kay Cook para pakalmahin siya. Sinabi ni Redacted, isang nurse practitioner sa behavioral health, na si Cook ay may sintomas ng delusyon at madalas nagsasabing siya ay nanganganib at may gustong manakit sa kanya. Sinabi niya na inamin ni Cook na kakalabas lang niya sa rehab at papunta ng Houston para pumasok sa isa pang pasilidad. Binanggit din niyang uminom siya bago sumakay ng eroplano.
Kumusta? Hindi. Paano mapapalaan namin? Matagal ka na naming hinahanap. Ito ang bulwagan mo, oo. Nasa lugar ako, nagre-record ng eksena habang Oo, nandun ka eksakto rin. yan. Nahanap ka rin namin sa wakas. Ano ako makakatulong? Ikaw ano nga ulit, ang opisyal mong titulo? Isa kang psikolohista. Sundin ang nerve spectation na sige. Saan ka nagtatrabaho? Anong department? Behavioral health. Sige. Kausap mo siya. Ano yun? Paano kayo nag-usap? Sabi niya na siya ng Analyst Center for Recovery. Wala na raw siyang mod at delusional siya. Sige. Akala niya dahil lagi niya itong hinarap. Nagsikap talaga siya. Sinubukan niyang tumakas na parang kahoy. At sabi niya parang nasa harap siya. Kaya inaamin niya lahat ng mga kondisyong ito. Oh, sige. Nakuha ko. Sinabi ba niya kung may iniinom siyang niresetang gamot? Kung wala, sige. Sinabi niya sa akin yung dito mo siya. Isa lang ito. Sige. Kinakakatawagan siya sa tingin ko. Ayoko maging okay talaga. Siyempre. Sige, meron ka bang kahit anong uri ng ID o kahit anong dokumento na dala mo? Para lang malaman namin ang pangalan at petsa ng kapanganakan mo? Hindi lang petsa ng kapanganakan, pangalan din. Para lang magamit namin bilang reference sa ulat na nakausap mo siya habang sakay ka? Sige, ito na po ang aking lisensya sa pagmamaneho. Oo, o kung maaari mo lang ibigay sa amin o kung ano man ang gusto mong gawin. Ayan po. Apelyido. Saan ka umupo sa eroplano? Nawasing. Dalawa si. Ibig sabihin, malapit ka lang nung nagsimula ito. Oo, kailangan niya po ninyo na pumunta sa banyo. Sige, pwede na ba akong malis? Oo, sa tingin ko. Hindi, ayos ka nang bumalik. Salamat sa tulong mo. Sa tingin ko sa puntong ito, oo, ibig kong sabihin, at gusto ko lang talagang makasiguro ng 100%. Ibig kong sabihin, lahat ng tao dito ay kasali. Wala namang tinamaan. Walang sinuman ang inatake sa kahit anong paraan, anyo o forma. Isa lang itong pagsisikap ng grupo para pigilan siya. Siya ang pangunahing taong nagtangkang gawin yon. Hindi niya talaga napasok ang cockpit. Walang nasira sa eroplano sa kahit anong paraan, anyo o forma. Sigawan lang yon. May sumigaw ng may gustong pumatay sa akin. May ilang beses siyang sumigaw, alam mo na, papunta sa likod ng eroplano. Sinabi niyang, nakita-kitang sumusunod sa akin sa Bloomington o kung saan man. Wala nang iba. Hindi, ebita lang siyang sumugod sa aking aeroplano. Sige. Nagawa na natin ang lahat ng kailangan. Mukhang ayos na kayo, hahayaan namin. Ibalik na namin sa inyo ang operasyon. Mag-refuel at gawin ang kailangan. Salamat sa galing ninyong trabaho. Profesional kayong lahat. Pinahahalagahan namin ang mabilis ninyong pagbabalik. Magaling ang pag-handle ninyo ng sitwasyon na pwedeng lumala pa sana ang galing ng trabaho ninyo. Salamat talaga sa inyo. Mayroon May ka ba? iba ka pa bang Nasa tanong? eroplano ako. Siyempre. Alam ko na ito ay. Oo. Walang oras para umalis. Hindi, ginagawa namin yan, ngunit mahusay ang ginawa ninyo. Salamat at pinahahalagaan ko kayo. Mag-ingat kayo. Salamat pero, Sa totoo lang, pasensya na, ako na lang ang gagawa. Alam mo, kailangan mo ba ng case number or iba pa? at siguro kaparalan mo rin kasi kami, siyempre. Oh. Sige, baka pwede mo na lang isulat para sa akin kahit saan. Kaya ko. Kinumpirma kalaunan ng isang kapamilya sa mga investigador na papuntang Houston si Jacob Cook para magparehab. Sabi ng kanyang tiyuhin, matagal na siyang may problema sa droga at kriminal na gawain at naniniwalang gumamit siya ng droga sa nakaraang 2 araw bago ang insidente. Narito naman ang sinabi umano ni Jacob sa mga detective. Sinabi ni Cook na tumawag siya sa 911 para pigilan ang pag-alis ng eroplano habang sakay siya. Nang tanungin kung tumayo siya at pumasok sa pasilyo para patigilan ang eroplano, sagot niya, ginawa niya yon ayon sa patakaran. Mapipilitan silang tumigil. Sinusubukan kong kunin ang atensyon ng kapitan na siyang nagmamaneho ng eroplano. Ayon sa ulat, nang tanungin siya kung alam niyang pwedeng mapahinto at mapabalik ang eroplano sa paliparan dahil sa ginawa niya, sagot niya oo, lalo na kung may problema at pakiramdam mong buhay mo'y nangganganib. Sinabi niya na sumigaw siya at gusto niyang lumayo ang lahat para igalang ang kanyang hangganan. Sinabi rin niya sa lalaking nasa likod na sa tingin niya ay magiging problema sa kanya ang lalaking yon at ayaw niyang umupo malapit sa kanya. Sinabi niya na maraming pumigil sa kanya. Habang sumisigaw siya, marami ang nagulat at nagsabing tama lang. May sumigaw din para pahintuin ang eroplano. Sabi ni Cook, dapat ay umalis na siya ng eroplano nang sandaling bumaba siya bago ito lumipad. Bumaba siya ng eroplano para bumili ng pagkain at tawagan ng tiyuhin. Pero pinabalik agad siya at sana hindi na lang siya sumakay ulit at nagpalit na lang ng flight. 10-4-6. Sandali, may nakuha akong numero. Pumusta na kayo sa tingin ko? 574 ang lalabas. Siguro? O Oh, hindi, may contact 570. 570 na, nandito na tayo. Nasa kalagitnaan ng 570 dash. Medyo mabigat ang landing kaya baka kailangan nating mag-advance sa 500-S. Yun ang gagawin natin, hindi yung iba. Pero kailangan ko pa rin i-check. Kung hindi, baka sa science officer sila pumunta. Pero sabi ko, sige. 30.8. Sige, ituloy mo na kay Tama Shaker ba? na yon. At marami pa tayong gagawin na iba. Isang tawag lang muna ang gagawin ko. Tingnan ko.
Oh, Command, UPL ito sa tawag. Nandito kami, ako nasa terminating command. Masyado akong maraming aerial na tao na tumatama sa iyo. UO. Sige, hanapin natin, oh. Ayos lang yan. Ayos lang yan. 30 Ito ay Houston. Wallow Point Pito Airport, 99, control. Ayos. Handa ka na ba para sa numero ng kaso na yon? Oh, pakisabi. 5-3. Muntik na yon. Malapit ka na. 5-3. Oo. Isang malaking, hindi yan, payagan yan ha. Meron tayong buong tren ng kargamento na nakasukat. Baka mabasa mo ang sulat kamay ko. Kaya mo, kukulin ko yan kung mababasa mo. Na malamang yan ang isa. Yan ang isa. AP 2, 6, 4. 0. Lima. Kung okay lang, ipasa mo yan sa piloto. Yan ang kaugnay na numero ng kaso. Ipapasa kanino? Sa piloto. Kukuha lang ako ng litrato. Yung mga taong nakakasalamuhan natin. Oh. Kaya ko itong isulat o kunan ng litrato. Ewan ko, alam mo yan? Oo. Sige, pakisend na lang lahat ng litrato sa akin kung okay lang. Isinulat ko ang marami sa mga yon. Pero tuturuan kitang magbasa. Hindi, Pinahahalagaan ko yon. babalik tayo at mag-uusap. Maniwala ka man o hindi, baka simple lang ito. Hindi yan magiging dahilan na nadala lang ako. Oo. Kahit nasimula na nila ang pag-abiso, malamang kailangan natin ng pattern para dito. Alis niya kami dito. May iba pa siyang gamit. May nagsabi na may dala siyang bag. Sabi nila, nakuha na nila. Akala ko dinala nila ang bag. Oo, may backpack siya. Kinuha Kinuha namin namin yon. May dala siyang check-in na bag at isang bag para sa pagbabasa. Sa puntong yon, oo, alam mo na. Oo. Hindi talaga natin masasabi, di ba? Sa nakikita ko, oo, ganun lang. Ang weird. Paano kung ibon pala yon? Kung hindi naman, ayos na tayo dito. Huminto ako sa Disay-Sais para makaewas. Oo. Kaya. Salamat, pinahahalagaan ko yon. Si Jacob Cook ay kinasuhan ng 2 bilang ng pag-abala sa operasyon ng eroplano, 2 bilang ng paglaban sa mga alagad ng batas, at 1 bilang ng kaguluhan sa publiko. Ayon sa probable cause affidavit, matapos ang emergency landing ng eroplano, ang mga pasahero ay kinailangang bumalik sa eroplano upang masuri ng mga tauhan ng United ang eroplano para sa posibleng pinsala at mag-refuel. Nangyari ito dahil sa matinding pagkasunod ng mabilis na aksyon ng piloto sa pagbabalik ng eroplano sa paliparan, kaya naantala ng 72 minuto ang biyahe. Ayon sa talaan, si Jacob Cook ay nakakulong pa rin sa Marion County Detention Center sa Indianapolis. Ang susunod niyang petsa ng pagdinig sa korte ay nakatakda sa Agosto 11. Salamat sa pagsama sa Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Kita-kits ulit bukas para sa bagong kaso.